Grace is waiting for you. That's like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are.
Sa diya nga atong paghigugma sa Ginoo magkalaw, nga atong pagdaig diha kaniya magkalaw sa ang atong tinguha ug tugang madiha sa Ginoo magkalaw mo usab. Hallelujah. In this year 2024, God already opened the door. Nag-apply siya puntahan alang sa matag usa. Ang Ginoo nagatawag sa pagsulod niya nga puntahan. Tungod kay ang Ginoo nag-andam og dalan alang sa matag usa. Puntahan nga walay makasira. Bisan unsa nga naa sa langit dinhi sa yuta. Sayod kita nga ang Dios adunay buhaton nga talagsaong pagpamuhat kanato. Amen. Busa maigsuon. Give your best to the Lord. Give all your hearts to the Lord. All of you. Ang tibok na naakanimo mo'y halad ya sa Ginoo, mo'y umpuhing halad. Balaan ngadto sa Dios. Oh Jesus. Aniya kami o Dios, imong mga katawhan, imong mga pinili katawhan o God, na imong giandam sa panahon o God, nga ikaw mubalik, nga matagusa ka na mo madala, diya sa langit o God, ug way mahibilin ka na mo bisan usa, nga magkayusa kami, diha kami mo Dios. Ikaw mga kumot sa among kanamo sa imong mga kamot. Walay bisan unsa o God, nga mahilayo. Walay bisan unsa nga mahilayo diha sa imong tilan. Kundi nagpainito na matagusa sa pagdaay kanimo, sa pagpadayon sa pagpangalagad kanimo Dios. Tungod kay kami nahigugma man kanimo. Hallelujah. Yes, you are the Lord. All the praises and honor, adoration, kanimo lamang o Dios. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Wala na ilaing tuboy pa kundi ang imong ngalan lamang. Ang imong ngalan lamang o Dios. Ang matuboy kini nga David. Hallelujah! Ikaw sa kanunay nagtumala sa among kinabuhi. Ikaw nga imong sentro sa among kinabuhi o Dios. Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name, amen. Glory to our Lord. Hallelujah. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa umaabot, ang makagagahom sa tanan. Tukma sa atong panimbahon nga atong ginasangyaw, ginadaig ug ginasimba ang Dios ug ang iyang pulong. Sa dihang nagtapo kita sa dapit nga balaan, Kini ang panahon aron mapuno kita sa gugma ug inspirasyon pinaagi sa mga pulong sa balaang kasulatan. mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom ginahimpit diha sa kahuyang. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug kaluwasan, busa wala ako'y kahadlukan. Ang Ginoo mao ang akong dalangpanan, busa kinsa man ang akong kalisangan. Ayaw pagduwa-duwa kay ang paglaom sa mga saad sa Dios gikan sa iyang mga pulong
mao ang nagahatag kanato og kusog, kadasig ug katubang sa kinabuhi. Anaa sa pulong sa Dios ang gahom. Pinaagi sa pulong sa Dios, makabaton kita sa pag-ila sa tama nga dalan sa kalampusan. Makahatag kini og langitnong kalipay sa atong mga kasing-kasing. Magkahiusa kita sa pagsimba o pagdayeg sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Andama ang imong kaugalingon sa pagbaton sa dakong grasya nga atong madawat karong adlaw. Welcome sa God of Glory Christian Fellowship. Praise the Lord. Atong pakpakan, atong buhinga Dios. Pagkaanindot gayud no, nadaygo natong Ginoo no, na hiniusa ta. Amen? Amen. So maing buntag sa tanan, palihog ko greet sa imong tapad, likod ug atubangan, maing buntag igsoon. Wow, praise God. Ug maing buntag sa atong mga online viewers na nag-uban nato diha sa online karong kabuntagon or unsay convenient time nila na magtan-aw niini. So una sa tanan magpasalamat as Ginoo no na niata karon. Gitagaan ko opportunity ni Lord na makabarog sa iyong atubangan. Thank you, Pastor James. So nagsabot mi ani mga last week kay natoy plan na isiminto ang basketballan sa suong nga. Dili pa man di ay madayon gahapon. So sige lang, madayon gihapon nga naatay pagasawaan karong kabuntagon. Amen? Amen. Ang pulong sa Ginoo. O karon mga igsoon natoy duko atong mga ulo magpray ta. Lord, pagkamaayo mo sa mga kinabuhi, matinodanon ka, puno ka sa gugma. Ug salamat sa imong presensya, Ginoo, na naa sa mong taliwala karon, na sa mong panimbahon, tinod gayud, Lord, na ikaw nagapuyo ni ini, Lord. You inhabit the praises of your people. And Lord, today, nagpaubos mi sa among kaugalingon, kay pinaagi sa among mga tinauhanon na kaalam, Lord. Ginoo, wala gyud nay paingnan, Ginoong Dios. Apan, Lord, nagsalig kami sa imuhang langit nung kaalam, na imong ihatag sa matag usa kanamo. Imong dihog, Ginoo, Lord God, na naghatag namog otoridad, Ginoo, Lord God, Lord, na mahimo, Lord God, na piso karong kabuntagon. Masabtan namo ang imong pulong, ang imong mensahe, maaplikar namo sa mga kinabuhi. Panalangin ni Lord ang mga kaigsuonan na di akaron, og Lord, nagtanaw online, og tanan, Ginoo, Lord God, na mailawom sa kontingog karong kabuntagon, mapanalanginan unta, Lord, tungod kanimo og dili ka nako. Lord, salamat, Ginoo, niini na opportunity. Imuha lamang ang dungog ug himaya in Jesus name. Amen. Amen. Atong i-flash sa screen mga igsuon ang atong topic for this morning. Kinsay nakakita sa compose gahapon sa GGCF na group? Palo kong isang kamot. Praise God. Thank you. Okay. So karong kabuntagon igsuon naa sa screen, palihog kog basa. Okay. So nagtanaw online, palihog kog type sa comment section og assignment. Unsay mosulod sa inyong huna-huna kung makakita, makadungog, makabasa mo anang word na assignment. Unsa ka ha, mga estudyante, unsay mo gawa sa huna-huna? Inyong assignment para ugma? How about sa mga nagtrabaho? Nasa awa na mi assignment kay mga trabahante naman mi. Okay. So usually atong mahuna-hunaan sa word na assignment kay homework assignment sa school. Sakto? Amen? Sakto ba? Okay. So, imo bang ginabuhat imong homework assignment mga estudyante? Hala, guilty kay sila mga nang. Ang uban siguro no, mag-homework assignment sa school. Dili na homework, schoolwork na before mag-start ang class or break in between. Siguro na inana, no? Pero napoy uban naning kaayo. Wa pagaligi assignment, nag-answer na daan. Oh, ilapod na. Okay, so ato ning tukion karon ang word na assignment. Palihog ko sa next na slide. Okay, assignment. According to ChatGPT, nag-ChatGPT ko gahapon, it is a task or piece of work that you are given to do especially as part of your job or studies. Okay, sa Bisaya, trabaho o katungdanan nga giila o gihatag sa usa ka tawo. Ilabi na isip bahin sa iyang trabaho o pagtuon.
Okay. So atong klaruhon mga igsuon, karong kabuntagon, ang word na assignment is not just limited to homework sa school. Okay? Homework from school. Di ka need to gibuhat sa school. Kundi, kung ano siya, katungdanan, gi-assign na trabaho diha sa usa ka tawo. So naay nag-assign ngadto sa usa ka tawo na buhaton na niya. Klaro? Amen? Okay. So atong ablihan atong Bible dira sa 1 Corinto City, this is City. 1 Corinthians 7:17. Akong basahon dira sa NIV, aw naman sa screen, sundi ko pagbasa igsoon. Nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them. Okay? Just as God has called them. This is the rule I lay down in all the churches. Ikson, tuguti ko na mogamit kog paraphrase more on leaning towards the Passion Translation, TPT, sa 1 Corinthians 7:17 na adra sa screen. Let everyone continue to live the wonderful life God has assigned him, just as God has called each one to live. This is the rule I teach in all the churches. Mas klaro ba ito mga igsoon? Mas klaro ba ito? Nindot to na ano kanang translation sa the Passion Translation, ug atong gi-paraphrase gamay. Nindot to siya. Pero ato ni siyang iset ang context. Kay kaning 1 Corinthians chapter 7 verse 17, si Apostle Paul ni siya nakigstorya ngadto sa mga taga-Korinto, specific sa kato mga minyo o single, agoy, Feb-ibig month, mga ganun. Sa mga married, sa mga single, or sa mga slave or free, ato na context, para to, kanang population, na ang katong mga, sa to, minyo na, magpadayon gihapon sa gi-assign ni Lord sa ilaha kung unsay gitawag ni Lord para sa ilang kinabuhi or purpose ni Lord sa ilang life. Ug ang katong mga single padayon gihapon no sa pagbuhat sa unsay gi-assign ni Lord sa ilang life. Pero ang atoang kuan karon og kanang focus or truth na ang Ginoo naa gyud assignment sa matag usa. Moagri mo ana mga igsoon? Whether minyo ka or dili ka minyo, whether slave or free, sa ilang context, whether employed ka or not, ang Ginoo naaday assignment para sa matag usa. Palihog kog ingon sa imong tapad, assignment. Wow. Wala nagay mag-assignment para ugma. Okay. Sige. So be grateful. Unang punto. Be grateful. Pagpasalamaton. Okay. Kung imong status sa kinabuhi, single, tanang mga single, be grateful. Sa tanang mga minyo, be grateful. Sa tanang in a situationship, bago na term, kita ko sa Facebook lately, dili in a relationship, in a situationship, walang kami, pero parang kami. Murag uyab nga di uyab, ano sa ba na oy? Kana situationship ko no na. Kung naba kay Valentine pagka Valentine's Day, pag February 14, be grateful. Or kung wa kay Valentine pag February 14, be grateful. Kung ang imong relationship status it's complicated, ngano man na complicated. Naba kay nadawat na buwak pag February 14 or wala, be grateful. Palihog kog ingon sa imong tapad, be grateful. Amen. Amen. Nakadawat kog santan pag February 14, lipay kay kustanan. Kay gitanom to sa kumbana, pila na to kabuan. Milabay. Why gasto? Oh, sige. So, grateful ba ta may igsuon? Amen. Minyo, single, situationship, it's complicated in a relationship or unsa imong status, be grateful. Amen. Amen. O, kana nagtanaw online, be grateful. Ayaw ka bitter kung wala pa kay uyab or di pa ka minyo. Kay ang Ginoo naay assignment sa tanan. Amen? Dili ra ang mga minyo or ang mga single na assignment, kundi ang tanan. Hallelujah. God has a calling
calling. Unsa man ang word na calling? Meaning, purpose. Palihog kong sulti sa word na purpose. Naba ko yung next slide, dira, palihog. Ang calling, ganun skim ni sila gamit na word na calling. Marag na pa yung next na word na calling, dira. Si gamit og word na calling, unsa man na? Tawag? Okay. God has a calling. In other words, purpose or role for your life, for you, for me, sa tagsa kanato. Ang Ginoo sa Bisaya pa naay katuyuan, naay calling, naay purpose, naay katuyuan para nimo igsuon. Amen. Ato nang nabasa ganina no sa 1 Corinthians 7:17 na naa di ay purpose si Lord sa atong kinabuhi. And God has assignments for you and me according to His calling, purpose, katuyuan niya para sa imong kinabuhi. So naay calling si Lord sa imong life, naa siya'y purpose sa imong life, therefore naa kay assignments. Dili assignments, plural. God has assignments for you and me. And maglahi-lahi ni siya every season sa atong kinabuhi. Lahi-lahi tag assignment, dita ternog assignment tanan. Dita pwede makapangupya kay lahi-lahi yung tag assignment. No? Dita ka copy-paste. Kay lahi-lahi man. Unya lain-lain pag yung tag season sa atong kinabuhi. Tinod, lain-lain tag storya sa tong kinabuhi, lain-lain tag walks in life, naguroy, bago pa na tao, toddler pa, nas taas, jam kids, jam juniors, or karon sa imong season, sa imong kinabuhi, nagngita pa ka sa imong God's will, like, kinsa ka na, siya na ba? Or sa imong season, sa imong kinabuhi, karon naning pa ka og eskwela, nagkuha guro kag kurso like sa college or naka sa high school, nagdepend pa ka sa imong parents, imong allowance, or naka sa imong season sa kinabuhi na bago ka ni settle down, nag-adjust ka, ug atiman sa imong mga bata, or naka sa season sa imong kinabuhi na nagtrabaho ka, unya na burn out na ka, or nagtrabaho ka, excited kay bago pa ka sa imong work, or naka sa season sa imong life na kuan na ni retire na ka. Like senior citizen na baka ka, or lain-lain ta, og seasons na giatubang sa tong kinabuhi. Amen? Amen? Og naay lain-laing assignment ang matag-usa sa different seasons sa atong life. Og sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8, nag-mention diha na naay panahon para sa tanang butang. Amen? Amen? Oh, naay panahon sa tanang butang. Ato kunong uyugo na tong tapadbe kay murag nay nagduka-duka. Igsoon dili na to duka-dukaan ang pulong sa Ginoo kay ato ning tahuron. Amen. Amen. Do not neglect your assignment in whatever season you are in. Ayaw unsa man na baliwalaa ang imuhang katungdanan, imong assignment sa maski unsang season ka sa imong kinabuhi karon. Hinunua, gaksa, embrace the assignment that God has given you. Whether you are single, whether you are married, whether where you are in life, embrace your assignment. Amen? Amen. So, could be ang imong assignment. Sa maning assignment, yung Sister Honey. Okay. Assignment. Could be ang imong assignment karon ka estudyante pa ka sa school, you bring encouragement to your classmates na mahimo kang blessing didto or sa imong teachers. Kung usa ka kaging ginikanan, imong assignment, syempre, imuhang i-raise up ang imuhang mga bata diha sa Dios no na pagpadako. Kung ikaw anak ka, imong atimanon ang imuhang aging parents. Mugor na imong assignment. Or imong assignment ba kaha kung ikaw trabahante, mahimo kang blessing sa imong mga kaubanan sa trabaho. Or sa negosyo, mag-provide kag mga trabaho sa walay trabaho. Could be that's your assignment in life sa imong season karon sa kinabuhi. Or sa imong silingan, mahimo kang panalangin. Kasabot ang mga igsoon, unsa na assignment ang gimin?
Meaning, unsay gipabuhat ni Lord nimo karon na season. Asa kaniya gi-assign. Karon, obvious man, gi-assign ta ni Lord diri sa Saak, Buaya, Lapu-Lapu City. Sa work, lain-lain tag-assignment. Naay uban gi-assign sa MEPS 1, sa MEPS 2, MEPS 3. Ang uban na sa balay, nag-work from home. Ang uban, tuwa dito sa IT Park. Ang uban, gi-assign ni Lord dito sa gawas, sa US, or naa dito sa Qatar, na ba si Brother Joseph today. Lain-lain taog assignment, nagihatag ni Lord sa tong kinabuhi. And this one, I really want to emphasize this, kay mao gyud ni ang pulong sa Ginoo. Kung kinsa man mo, para inyo man paminawa nyo mayo. Ang uban ninyo, gitagaan og bag-o nga assignment. Palihog kog ingon, bag-o nga assignment. New assignment. Amen. Ang pipila ka nato, apil na ko, gitagaan tag bag-o nga assignment ni Lord. Og nag-undergo ta karon og transition sa kinabuhi. Sobrang transition. Murabag ni change. Kay bago may mga assignment, syempre, na ay change, na ay transition sa kinabuhi. Ug kani, medyo bugat-bugat yun pero kinahanglan ta makahibaw, apil na ko, na ang Diyos nagtugot na naay matangtang na mga butang o mga tao sa atong kinabuhi aron maka-move forward ta sa atong bag-o nga assignment. Part ni siya, igsuon. Akong balikon, ang Ginoo nagtugot na naay matangtang na mga tao o mga butang sa atong kinabuhi aron maka-move forward ta sa atong assignment. Necessary kaayo ni nabuhaton ni Lord sa atong life. Kay dili ta maka-move forward sa atong bag-o na assignment if magpabilin ka ana na trabaho, if magpabilin ka ana na tawo, magpabilin ka ana na negosyo, magpabilin na sa imong mga kamot ang kana na property, or magpabilin ka ana na relasyon, o ang kana na skill magpabilin nimo. Klaro mga igsoon? Ug samtang nagandam ko aning word ni Lord gahapon, talagsaon kay ito nahitabo. Kay gura ko naglingkod sa tubangan sa kanang screen. Mura ko kanang na spiritual download na hitabo ba? Paspas kayo bitaw ang input. So paspas mo apas ang kamot og type. Ug ako mismo na bless ko kay nagtuo ko na si Lord good na ay message para natong tanan. Dili lang para nako kundi para natong tanan. Busa ayaw kakurat kung naay mawagtang na mga tao, mga butang, or unsa na sa imong kinabuhi. Kay necessary kaayo na tangtangon na para makasud ka, maka-move forward ka sa imong bag-o nga assignment. Amen? Sa atong journey sa kinabuhi, usahay kinahanglan ta mo let go sa ubang mga butang aron maka-abanti ta sa unahan. Kay daghan na kay kagipas-an nga dili gikinahanglan sa next chapter, sa next season, sa next nimo na assignment. Ug ang Ginoo nakakita ni ana. Kay imagine ka ni apil kag marathon, dagan ba? Nung bas dagan? Nya ang mga butang na imo gikinahanglan sa sinugdanan, dili na nimo gikinahanglan sa unahan kay magpabugat naman na nimo. I'm not saying na nay nagpabugat nimo na tawhan. No. Akong gimin is naay mga butang sa tong kinabuhi na dili na necessary. Kay lahi na ang imuhang assignment. Bag-o na ang imuhang assignment. Example, nagdagan ka sa marathon. Sa initial stage sa imong dagan, kinahanglan siguro kag para mo warm up imong body, kinahanglan kag sweater or extra na clothing, exhaust clothing para mo init imong lawas, nya ma-warm up na ka paso sa kamudagan. Sa unahan pwede na to nimo itsa, di na to nimo isuloob. Or mga unnecessary gears like water bottle. Sa sinugdanan kinahanglan pa ka ng tubig, water bottle. Nya sa unahan hurot naman, dadon pa nimo kung disposable. Wa na. Aron imo na nang i-let go.
Kay magbugat-bugat na sa imong dagan or energy gels. O kabaon sa ning energy gels o kailani. Pero na mga unnecessary na gears na sa marathon kinahanglan nato buhian sa unahan aron mutulin natong dagan ug makapadayon ta sa unahan. Ug mao po ni sa atong kinabuhi. Naay mga butang na kung naataanin na season sa kinabuhi, kinahanglan nato i-let go aron makamove ka sa bag-o na season sa imong kinabuhi. Praise God. And sometimes, ang Diyos mutugot na ilisan ang atong circle, circle of people na nagpalibot nato. Siguro, na ay mga tao na atong saligan ug maayo, nya giluiban ka, biyaan ka. Unay mga minahal na tos kinabuhi ni pauli na nga tos langit. Di na nato kauban sa next season sa atong kinabuhi. O siguro, girelocate na ni Lord, gipa-migrate na dito sa Canada, sa US, asa na sila gipa-migrate ni Lord. Who knows, ka na imong tapad. Next year, wala na dira, kay ni migrate na. Asa ka ni migrate? Sa Antarctica? Katugnaw. Or ikaw mismo, gibalhin ni Lord. Bago naman imong assignment. Basin ikaw mismo, ibalhin ni Lord og bago na trabaho, bago na environment. Or i-assign ka ni Lord, okay, anak, assign di ka dito sa kabungturan, bang. Mo nang yung assignment. Sometimes God changes our circles. Mga tao na nagpalibot na to, itong environment. O gitugutan ba ni Lord na nalunod imuhang negosyo, adjust yung kagmayo, anak. Or, gibuwagan ka, agay, kasakit. No? Mausap yun ang circle. Kay, ang kanhing tao na permini mo kauban, kita man dag forever sa lain. Mabim ni mo ikaw yung forever. Nga di man di ay, lahim di yung forever. Nausap jud ang dagan sa imong kinabuhi. No? O di na siya mahimong part sa next season sa imong life. Sakit? Anak, yun. Sakit yun na. Okay. Because they are no longer part of that next chapter, and you cannot move to the next season if they are still hanging around you. Mauna. Dili ka makamove forward sa next season sa imong kinabuhi kung magpabili ng mga tawhana, kana imong property, kana na skill, kana na trabaho. Well, dili ka move forward. Walay next season, walay new chapter, walay new assignment mahitabo. Kay na-stuck ka, anak. And God allows things to happen in our lives. Pangtangtango na niya. Aron maka-move on ka sa next assignment. Klaro ba mga igsoon? You may feel lonely. Mag-goal ta, syempre. Kinsa may di mag-goal, buwagan. Kinsa may di mag-goal na gibiyaan. Kinsa may di mag-goal na namatyan. Kinsa may di mag-goal na ang permi mo kauban, imong igsuon, na abi ni mag forever na mo kauban, ni migrate na mo daglaing lugar. No? Or nagtuta diri man kaigsunan, forever agin may kauban ni Sister Sarah, ni Brother Richie, ni Brother Zed, ni Brother Alex. Abi na to kauban ta forever na magsige kitag simba diri sa Sunday. I'm talking about diri sa planet Earth, ha? Diri sa of course mag-abot tos langit. But what I mean is in this earth, in this life, dili ta forever nakauban. Klaro mga igsoon? Kaya nga naman, naamanggoy bag-o na assignment si Lord sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Ang uban karon, di ba? Sila Sister Jessa Jenna, si Besh Jen. Hi Besh. Si Sister Dayan. Di ba kauban nato sila? Diri physically? Abi nato forever na gid kay lumad gutong taga diri. Pero naamay new assignment si Lord silang kinabuhi. Ug gi-assign sila ni Lord dito sa US. To
nagtuwa sila dito karon, ilang new assignment. So igsoon kana imong tapad. Blessing na ni Lord. Ug pahimusli ang panahon na kauban na nimo. Pahimusli igsoon. Sa mayong pagi ha. Kanis Brother Alvin mularga na ni next month. Si Sister Jennifer Dudes, asam tos Dudes, mularga na nag-Taiwan. Si Brother Joseph mobalik nag-Qatar. Walay forever nining kalibutan na. Bisan kani adto nagdako man jud ko sa diri no sa within sa church family. Abi nako na ako mga tito, tita sa church kay forever nakauban pero namay new assignment si Lord sa ilang life. Na uban gi-relocate, ang uban gi-assign ni Lord sa lain na churches beyond na sa tong control. So mga igsuon, pahimusli ang panahon na nagkauban pa ta. Amen? Amen. Okay. It's the beginning of a new chapter, a new season of your life. Dili ending sa story, nga naay mga butang o mga tao na wagtang nimo, the end of the story. No. Wa panahuman ang storya. Naay new season, naay new chapter. Ako ning nagamit sa midweek service pag January, ang same ba sa Netflix, magtanaw og kanang series, no? Abi na tog human na. First season pa dito sa series. Na aday continuation next season. Mao po na sa atong life. Amen? Amen. So ang atong kinaiya should be enjoy nato ang every moment, every opportunity, every season na gihatag ni Lord sa imo ug sa ako. I-enjoy na. Ayaw sayangi sa kaligutgut. Ayaw sayangi na imurang gibaliwala kay pariha ko kani balik-balik kini na tumadunggan. Nasama sa suba nga dili na mo balik ang tubig, mausad ang panahon, ang oras. Karon di na mo balik. Karon, di na mo balik. Nilabay na to. Wa na tay mabuhat ana. Nilabay na to. Busa ang atong attitude is to enjoy every moment. Every season. Kung ikaw karon nagsikag mo na bisan ako. Wa may tarong tug. Pila na kasi mana, tulo kasi mana. Kasi yan magsigigihilak igkadlaw nag-change gurog. Ambot lang. Sahay akapuya na. Pero gibadlong ko ni Lord, enjoy every moment, every season. Kay dako anak na di naguron dog mama asa na migrate na nag-asa na. No? Lahi na pangitaon, di na kita'y pangitaon. So enjoy lang yun ang every moment. Hallelujah. Oh, ang katong kanhin suod na to na classmate for 10 years, ni balhin deg eskulahan. Oh, di na mo kauban karon. Imong kaduwa pagkabata, suod kay mo di balhin deg laing barangay. O ang imuhang family na intact kaayo, na spread out na mo kahit naanay dito sa Europe, naanay dito sa US, na international na mo, na bahin-bahin na mo. Oh, ang imuhang booming na business, kalit lang ni hinay tungod sa dagan sa panahon. Ang imong figure kani adto siksik, karon siksik nagtamsi. Oh, imong panlawas na kani adto abtik pa, karon loading na. Oh. Ang imong close na workmate, abi ni mag forever na nimo kuyog. Yan ni resign man or ikaw baka hay ni resign. Ug karon tinanaway na lang mo post Facebook, wala na mo interaction physical. So nothing is permanent aning kalibutan na. So enjoy every season where you are in life right now. Ako ning gi-post gapon sa Facebook kay na bless kay ko ba sa word ni Lord. Okay. Your someday soon is here and now. So do not miss it out. Enjoy it. Ang katoy mong pangandoy sa una ba na, someday, soon, magkaanak ko, maminyo ko, makabalay ko, makasakyanan ko, makatrabaho ko. Igsoon, hinuktok kay kuno karon. Ang ko na ba ni mo? It's here and now. Di ba nangandoy ka na makagraduate ka? Makatrabaho ka? Naangko na nimo? It's here and now. Enjoy it. Enjoy it. Be grateful to the Lord. Embrace every moment. I'm not sure, basin ako ra ning Bisaya, naghimuyo si ko ning Bisaya, pero familiar mo sa word na kinam?
gikinam, gisulit, kanang mukaon bitaw mo, o ako hinamis man ko cake. Imo yung kinamon, ikaw na, mura ko gamukbang diri na suga dani. Ginamnam. Oh. Gikinam, ginamnam gini mo ang tanang segundo, tanang season sa imong kinabuhi. Nga wala kay regrets sa unahan. Kay imo mang gipahimuslan ang tanang season sa imong life. Per may konsultian ani ni kanang Pastor Emeritus Floro, katong kuan pa ko. Unsam to, nakagraduate na ko na nakoy work, wa pa koy uyab, pa minyo. Nakoy attitude na, unya ra ko malipay kung maangkon na ko, ma-achieve na ko kana nabutang. Like, unya ra ko malipay kung mapalit ni nako nabutang, unya ra ko malipay, maminyo na ko ana. Nya permi ko tambagan ni Pastor Emeritus Floro, akong papa. Nakanusa pa man day ka mag-enjoy. Kay ang kanidi ay diri day ni daugon sa atong attitude. Kung ang atong attitude is dili nato enjoy kini na moment. Igabot day anang panahon na maangkon na nimo dighapon ka mag-enjoy, dighapon ka malipay. Kay magsige man kaglantaw adto sa unahan. Unya ako malipay, kung sugto nako, nya nako malipay, na nakoy anak, nya nako malipay. Dili di ay daugon day na sa atong attitude. Pwede di ay ta malipay karon maski wala pa na nato na angkon. Amen. So rejoice in the Lord kay gift ni ang time nagihatag ni Lord na kauban ta ninyo na naapakasud sa panimalay sa imong ginikanan, na naapa imong igsuon sa palibot, na naapa na imong silingan maski tabian kayo na naapa na imong kauban sa trabaho. I-enjoy ang panahon. Be happy where you are in life even you haven't reached your dreams. So I encourage you to make use the most of your time. Ako, wala jud ko'y regrets. Karon nga wala na si Pastora Marlene, akong mama. Kay sa panahon na kauban pa nato siya, sa panahon na kauban pa nako siya, akong gikinam, akong gisulit, akong gipahimuslan ang tanang opportunity na mapakita nako akong gugma para niya. O karon, gi-encourage ta mo, may emotional sa tani, gaksa ang inyong ginikanan samtang naapa sila. Spend time with them. Ayaw ihikaw ang panahon, ayaw ihikaw ang imong tingog, ayaw ihikaw imong gakos, ayaw ihikaw ang imuhang resources na i-support nila. Kay kabaw mo, naghuwat rin na sila ninyo. Busa ako, wadyo ko'y regrets. Halos tagagabi ko maadtog Camellia, mas kilala ko sa City Homes. Ay tanang time na pwede na ako ma-spend sa kumama, ang mga favorite na pagkaon, magsila kong nagpagkaon, manambok pintanan. After church, mag-lunch me. Tanang opportunity na mapakita na ko akong love sa akong mama, akong napakita. O kana malipayon ko, nga gitugutan sa Ginoo, katunang panahon na di na gyud mabalik. Di na gyud mabalik na mamama na ko siya balik, igabutan mo sa langit, di naman ako siya mama. Pareha lang tatanan. Pero grateful ko sa time na gihatag ni Lord. Nasulit kaayo. Ug sa iya pong side, nasulit gud niya ang every season sa iyong life with us. No? Grabe. Biskay sa pinaka-last, kauban gihapon nato siya. Ug iyang kalipay, na malipay tang tanan. Ug sa niari pagka Wednesday, di ba kadawat pa magbuwak? Kantong mama, gitaguan ito niya. Pila na to ka buwan siguro dito. So, inamnam ang tanang panahon, tanang season sa imong kinabuhi. Ihag ang imong ginikanan, mga batanon, mga anak, mga ginikanan, paimus din inyong mga anak, napa sa inyong puder, kay mga minyo na, biyaan na mo anak, adto na naglaing lugar. No? So, kanap mga igsuon, pasensya na ha. May makainomdom ko, bago pa manggod kayo eh.
Nag-transition pa sad mi karon, apil ko nag-transition pa. So going back to the assignment. If God assigned you something to do for certain individuals, if gi-assign si Lord nimo para anang tawhana, meaning, for example, ikaw ginikanan, gi-assign ka ni Lord at imano nimo imuhang anak, or gi-assign ka ni Lord na para sa imuhang kaparis sa kinabuhi or sa imong silingan, higala, colleague, or random na stranger na gipabuhat si Lord nimo, imong assignment. Ani nga season, please know na ang Ginoo na apoy gi-assign na mutabang nimo para sa imong season karon. Na ay gi-assign si Lord na mga tao na ang ilang assignment is ikaw. Kasabot ang mga igsoon? Amen. Na ay gi-assign si Lord na mutabang nimo sa imong mga bills, mutabang sa imong business, mutabang sa imong pag-eskwela, mutabang baka sa imong trabaho na nakay kauban sa trabaho, gi-assign ni Lord para imo aron mutudlo nimo sa work or mahimong encouragement nimo sa work. Likely so na naapoy gi-assign si Lord nimo para sa uban. It's a two-way thing. Hallelujah. Ayaw ka balaka. God's got you. And He divinely and strategically orchestrate situation in our lives to bring us right where we are in this season of our lives. Because God is sovereign. He is in control. Nagkapanihok si Lord. Dili na to makita sa tong tamuhanon ng mga mata. Pero gi-orchestrate ni Lord. Grabe tong katupag December dito sa ICU. Katujong adlaw after sa anniversary sa GGCF. Pag-ugma to, nagtrabaho pa ko alas 6. Kitawagan ko, makita sa ARC. Pag-abot sa ARC, tauran nagtubo. Kinahanglan mo bayad og 70 mil. Kinahanglan ko muna sa UCMed kay para ibalhin dito ICU. Yeah, another 100,000 i-down ICU. Kahuman naghuwat niya na ay mabakante na ICU. Kahuman gibalhin na dito usa ka adlaw 260,000 daritso. Wow, edi wow. Lord, tabang unsaon man namo wa pa mi kabaw hantud kanus Og si Lord naaday gi-assign sa among kinabuhi ato na season to help us. Ug kamuto nagtan-aw sa online. Thank you kaayo sa pag-share sa inyong blessing. Na-settle gyud ang hospital bills. Na-settle gyud ang funeral bills tanan. Ug action na may kabala ka, Lord, wa mi kabaw hantud kanus ani unsay mahitabo. Pero Lord, misalig mi sa imuhang pulong, nisalig mi nga di mi nimo pasagdan ni biyaan. Ug tinuod jud mga igsuon. Ni ami karon tungod sa grasya sa Ginoo. Ni ata karon tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. God has divinely and strategically orchestrate those things na mo happen ato na situation. Ug ang Ginoo kauban gyud kaayo nato. Amen. Di gyud ta niya pasagdan migsuon. Karon mura kong mo switch og part 2 ha. Kasagaran nato karon naa sa crossover season. Palihog ko sa screen. Crossover. Palihog ko ingon sa imong tapad crossover. Sa nagtanaw online, palihog tag-type og crossover. Most of us are in the crossover season of our lives. As God is bringing us into His new assignments for us. New season of higher, wider, and deeper. Na ay daghan na to ron sa crossover season. Saan ang crossover? Kanang nitabo ka ba? Tabo kagdan. Tabo ka from here to here. Daghan na to na season. Kay naanay new assignment si Lord para nimo. Ug mao na siya gipangtangtang sa imong kinabuhi. Kay na kay new assignment. Ug for that to happen, you have to cross over. Mutabok.
Sige man tag-declare anin to iga, higher, wider, deeper. Kinahanglan jud ta mo crossover. Og dili ni siya sayon. Di gud ni sayon kay ang change is never easy. Kay hinumdum mo sa mga Israelites, people of Israel, na ni tabuk sa Red Sea. Kaya remember mo sa Exodus chapter 14? Na ay mga Egyptian chariots na gukod nila. Ug na-trap sila kay Red Sea naman. Nga naman diri nagsunod ang Egyptian chariots katong kang Pharaoh na mga kawal. Na-trap sila in between. It was a make or break decision. But by God's help, by faith, and the necessary pressure from the Egyptian chariots, nakatabok sila, naka-crossover sila. Na bonus ay, walay casualty, wa sila naunsa, walay na nakuha nila, na injury, nga nitabok, na ni-crossover. From here to here, ni-crossover sila. The enemy's attack, katong pressure gikan sa mga Egyptians, kay part to ni God, part to sa plano ni God, aron mapugos gud silang tabok. Kay kung wala to'y naggukod nila, himbay-himbay sa siguro to sila. Nya na may chill-chill sa midiri. Pero part di ay to sa plan ni Lord. Aron maka-crossover sila sa new season as people of God. Because ang season diri is that bondage, slave sila sa Egyptians. O gusto ni Lord na maka-crossover sila into a new season of freedom. Mauna ang gusto ni Lord. Sa context sa katong Israelites ha, na akong gihisgutan karon. It was God who led them forward, and it was God who also allowed the enemies to run after them. So the people of Israel will see with their own eyes, makita nila mismo silang kagalingong mga mata, ang dakong milagro na gibuhat sa Dios sa iyang gitunga ang dagat, ug nakalapos ang iyang mga katawhan sa uga nga unsa man ni dry ground. Wa sila na unsa. Kung walay crossover na hitabo, di sila kakita sa milagro sa Dios. O kung di sila makakita sa milagro sa Dios, di sila makaila sa Dios, unsa siya kagamhanan. Dito nila na ilhan in a higher, wider, deeper level what kind of God they are serving. The God of miracles. The God who makes a way where there seems to be no way, matod pa sa kanta. They have to cross over to that new season for them to see with their very own eyes what kind of God they are serving. And I'm telling you, children of God, listen carefully. God wants you to cross over to that new season because of you have a new assignment. And it is necessary na naay magukod nimo. Gigukod ba kag bills, gigukod ba ka sa panlawas, gigukod ba kag relasyon, unsay nagukod nimo. It is necessary. And God is taking off some people, some things, some properties, or whatever it is, job, or relationships. Aron mapugos ka, maulpot ka, na imong i-embrace imong new assignment. O panahon sa crossover season sa imong life, makaila ka unsa na Dios imong gialagaran. Makakita kag mga milagro na wa pa nimo nakit-an sukad-sukad. Ug i-reveal ni Lord kinsa siya sa imong kinabuhi. Ug makabaton kag kumpiyansa pagsalig sa Dios. Hallelujah. First-hand experience, first-hand na ma-witness nimo unsa nagkagamhanan ang aton Dios, unsa ka milagroso ang aton Dios. Grabe ka milagroso aton Dios. Hallelujah. You might feel that you are trapped like the Israelites. But Jesus ang cross ni Jesus is over you. Is over me. Napandungan ta sa cross ni Jesus.
Kay gusto niya na maka-cross over ta sa next season. Sa next chapter. Sa imong new assignment. Praise God. He is with us. Ang Diyos, kauban nato. O ang Diyos, ang Espiritu sa Diyos, nagpuyo, sulod ka nato. Amen? Kaya gidawat man nato si Jesus. Praise God. There is the moment wherein you really need to let go and let God because there is no other way. Na ay mga moments atong kinabuhi na. Ipasa Diyos sa ginato. Wala naman kita mabuhat. To make it simple, gibuhat na nimo, tanan nimong mabuhat sa imong kakayahan. Pero, wag yun ni work out. Gibuhat na namo tanan. Gibutang na namo sa ICU si mama. Bisan asa mi nagkuha to resources para lang yun mabuhi. Gibuhat na gyud tanan. Wa na gyud mi laing mabuhat. Lord, wa na gyud. Let go and let God. Siguro nakana na situation. Gibuhat na nimo tanan para masulbad ang imong problema sa relasyon, sa finances ba na, panlawas. Gibuhat na nimo ang tanan. Pero wa gyud na sulbad. And this is where you are pushed down on your knees. Kaya wala bugat na, mapugos ka og luhod. Aron makasangpit ka sa Dios. Misangpit ka sa Dios. Kay ni sink in na nimo. Nga Lord, di man jud na ako kaya bisan saon pa nako Lord. Mangloon pa ko diri, mangloon pa ko didto. Di na gid ang kinabuhi sa akong inahan ara gid sa mga kamot. Lord, bisan saon pa gid nako Lord, ug hangyo gahi pa sa bato. Di na gid Lord magtigbuwag na gid nako Lord, wa na gid Lord. Or hagbungono na jud ko Lord. Wa na gid Lord. You are pushed to your knees. And wa na jud kay mahimo. Imo na gyud nasabtan, wa na gyud. Dead end na gyud, trap na jud ko Lord. Wa na gyud. There is nothing left for you to do. I tell you, if naka na situation, dagan sa Dios. Ampo na pag-ampo na wala pa nimo na buhat sukad-sukad. Gaksa ang kana na season. O gisurrender sa Dios ang tanan, ibutang adto sa iyang tilan. Tanan nimong gibati, tanan nimong frustration, tanan. Lord, di na jud ako kaya. Ako gining i-surrender nimo. Gikapoy na ko Lord na nagpa-Dios na abi na ko kaya na ni nako Lord. Akong gikuha ang imong role na ako ni control na di man di ko ka control Lord. Give him the will. Ihatag niya ang unsam nang will? Minubila sa imong kinabuhi. Ihatag niya ang control. I-surrender niya. Kay kung imo nang buhaton, mao ni ang exciting part mga igsoon. Kung imo ning buhaton, mo appear siya sa imong situation. Ug iya nang lisuon. He will appear in your situation and turn it around. Ang kira di ay no? Surrender to the Lord. Stop playing His role as if you are in control. God is saying, including nako, ninyo, dili makapamuhat si Lord sa imong life or sa akong life because you are standing in the way. It is not your assignment anymore. It is not your role anymore. It is God's turn for Him to move. And He's telling you, padaplin anak, ako arang turno mo lihok. Imo nang gibuhat, tanan nimong kutob mabuhat. O imong nasayra na dili nimo kaya sa imong kaugalingong kusog, padaplin. It's my turn to move. And I'll turn it around for you. That is His word. So ayaw pag-ali. Ihatag sa Dios ang kontrol. Na-stress na ka, kay di man gud na para imo, di man gud na imuhang role. Nasulbaro na. Sa Dios manggud na. So ipasa Dios na. Wag tang imong kabalaka. He's always been with you, but you were standing just on His way. You were playing His role. So, ikaw na nasa driver's seat, bali nito sa back seat, ug si God, si Jesus, mao'y pa-drive sa imong kinabuhi.
Let God maneuver the situation for you. You know what's the word maneuver is? Ang meaning ana, skillful and strategic action. Wow. Skillful and strategic action to achieve a desired outcome. Wow. Ang Dios naghuwat ra gyud nimo na ihatag niya ang kontrol. Naghuwat ra gyud siya kay mo respeto man siya sa tong desisyon kay naman tay free will, di ba? Dugay ra siya naghuwat na ay nalayo si ka-stress. Anay hatang na nako. Ako na'y bahala na niya. Ikaw kay, di good Lord, kaya ko ni Lord. Kaya ko ni Lord. Bliko ko ni Lord Ay, mubaking ko na sayop ko. Unya kay, pang namang gidi ay. Ay, hara ka maingon. Sige Lord, ikaw na lang kaya. Di na dyan ko kabaon saon eh. Naghuwat ra si God na ihatag ni mo ang control. I-surrender nga to niya. Praise God. To you who is watching, or listening dire na na-under karon sa sound sa kontingog na wala pa naka-cross over from being self-dependent to God-dependent. Napakay tendency na mag-depend sa self, wala pa kayo dependence ni God. I-encourage ko ikaw na i-surrender na sa Dios. I-surrender imong kinabuhi ni Jesus. Let Him control. Let Him take control. Surrender it to Him. Let Him have the driver's seat of your life. Kung wala pa ka kahinumdum og panahon, o moment, isgot man yung tag moment, nagidawat nimo si Jesus Christ, imong kinabuhi. I challenge you, now karon na panahon. Kay ngano, ang kanang sigig ingon nimo sa una na, unya na, someday soon ako modawat nimo Lord, batanon pa ko Lord, unya na, busy pa ko Lord. What if, wala na nang someday soon, kay time is running out. Wako nanungo ha, but this is the reality of life. So I'm challenging you right now. Cross over from being self-dependent to God-dependent by accepting Jesus in your heart as your Lord and Savior. Ayaw ni i-miss out ang moment. Ayaw dyan ni i-miss out ang moment. So, igsoon, kung ikaw na, or nag-watch ka diha karon, sunod lang ani namubo na pagampo. Ato lang hataganin, importante man jud kay ni mga kaigsuonan, amen? So siguro na ipipila ninyo wa pa kabaton o personal relationship ni Jesus. So ato ning i-take a moment. Ato iduko ato mga ulo. Ug kanimo na gusto mo cross over from being self-dependent to God-dependent, follow this simple and short prayer. Lord Jesus, akong giangkon nga dili na ko kaya sa kong kaugalingong kusog ug daghan kog mga kasipyatan. Ginong Jesus, akong gitugyan kanimo ang akong kinabuhi. Puyo sulod sa akong kasing-kasing. Sukad karon, ikaw na akong Dios ug personal na manluluwas. Buot nako na mag-depend kanimo ug dili sa akong kaugalingon. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. And to you who is sitting there, na already Christian na ka, nanay Jesus imong heart, imo nang gisurrender ang tanan ngadto sa Dios, ang imong mga problema, imong sitwasyon. Nanaka sa crossover na segment sa imong life. Segment meaning part ra na sa imong life. It's just a season, it's just a temporary situation. I encourage you, wait in prayer, wait in worship, wait in thanksgiving. Pagpasalamat sa Diyos. You'll see sooner than you think the breakthrough na imong gihuwat, ang imong giampo. Hold on tight to Jesus. It is time for God to move. Move out of the way. Let God move. Relax in the back seat. God is saying, I got this, my child. It's my turn to move. You have done your part. I will do mine. Let me do what I do best so you will see the great things right before your very own eyes and how I will turn the situation around and how I will let you cross over into a new season of your life. This way, you will come to know me more, says the Lord.
I am the God of miracles. I am the God of the breakthrough, says the Lord. I am the God of the providence, the God of healing, the God of reconciliation, the God of victory, the God who is in control. That is the word of the Lord. You should come to know Him more in this crossover season. Necessary ka ni maigsoon. Gipang-chargean taron ni Lord. What I mean is, ready ta ni Lord. Daghan kayong crossover, mahitabo rong 2024. Kamigay karon na season. Ang kaning kulba hinam na season sa imong kinabuhi is part of God's preparation for you for the next season, for your new assignment. Ang tanan nimo mga experiences sa previous season sa imong kinabuhi, kinahanglanon kaayo to aron madala ka sa bag-o nimo na assignment, aron ma-ready ka sa imong bag-o na assignment. Because along those experiences, nakaila ka sa imong Dios sa mas habog, mas lapad, ug mas laom pa na level. Those experiences dili to mahimong kawang. Because nag-build to og confidence, kumpiyansa, pagsalig ngadto sa Dios ug dili sa imong kaugalingon. Amen. Ako po ning gi-post gahapon kay na-bless kay ko sa word ni Lord. You will slay bigger giants. Lah, makabuntog kuno tag mas dako pang higanti. Pray bolder prayers. Mas grabe pa ka-intense atong prayer. Climb higher mountains. Makakatkat pa tag mas tagaas na bukid. O conquer unfamiliar terrains. Makabuntog ta og mga dili familiar nato na landscape or situation or areas atong kinabuhi. Diri sa atong bag-o na assignment. In our new assignment. Knowing that the Lord who is with you and in you will fight for you and guide you. I declare in the name of Jesus. He will fight for you and He will guide you. Dili kanya pasagda na masagsaag. He will guide you. When you are in that situation, don't be afraid. Don't be scared. That's your new assignment. Embrace it. God has prepared the right people and connections in your new assignment. I repeat, giandam na sa Diyos ang sakto na mga tao, sakto na connections sa imong kinabuhi ana imong new assignment. Ayog kahadlok Alvin, ay kahadlok Jennifer, o kamo na nag-crossover, giandam na sa Ginoo ang mga tao, sakto na connection sa unahan. Kay na kay bagong assignment dito. Ay kahadlok. God's got you. In conclusion, enjoy each season, each moment, each assignment. God will help you cross over into that new season. Embrace imong bago na assignment with a heart of humility. Heart of humility. God has prepared the right connections ahead of you. Mao na ang pulong sa Ginoo karong kabuntagon igsoon. O mamarayg ko sa kong kuya, Pastor James. Pwede ta mo kantag kuan song For My Life. So mamarog ta mga igsoon ug atong pamalandungan ang pulong ni Lord karong kabutagon. Are you in the crossover season of your life? I tell you, you have a new assignment. Not just because kay bagong tuig, 2024, no. In the spiritual realm, God has prepared something ahead of you. And I keep on telling this for how many weeks already. Mulutaw ni siya sa dili madugay. It will surface in the natural sooner than you think. And God is preparing us for this new assignment, for this new season. And so, igsoon, allow God to take full control. Stop playing His role. Stop standing on the way. And let's surrender our lives to God once more. Lord, sorry Lord. Di naman dahil ni akong assignment, Lord. Dili naman dahil ni akong role, Lord. Imo naman dahil ni Lord. And surrender it to God. This moment, this will never come back.
Cherish this moment. Cherish this moment. Cherish this moment in the presence of God. Cherish this moment. Cherish. Embrace. Ikinam kini na moment igsoon. We worship the Lord together in this place. Who knows? Next month, next year, God will assign you somewhere else. God has greater plans for your life. Hallelujah. You don't have to be scared because God assures us that He will fight for us, that He will guide us, and He will always be with us wherever we are. Hallelujah. Yes, come on, worship the Lord. Worship the Lord. Yes, come on, open your mouth. Worship Him. Worship Him, church. Lay down everything at His feet and just worship Him. Oh, Jesus. Yes, this is the moment, Lord. We want to touch Your presence. Your manifest presence in our midst. As we surrender, Lord, our lives to You, God. All that I am, all that I have, I lay them down at Your feet, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them Yours. Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to You. Lord, I offer my life to You. Everything I've been through, use it for Your glory. Lord, I offer my days to You, lifting my praise to You as a pleasing sacrifice. Lord, I offer You my life. Atong balik ko nigson, and this time we sing as a congregation, all that I am. All that I am, all that I have, I lay them down for You, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making things in the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to You. Yeah, sing it together. Lord, I offer my life to You. Everything
Yes, the word of the Lord says that you have to embrace the new assignment in front of you. Do not fear, even if God will take some things and some people from your life for you to move forward. It is necessary. It is necessary. It is necessary for Him to move, for you to see how He will flip around the situation. As you cross over in this new season, in this new assignment ahead of you, embrace it with excitement, knowing that the Lord, your God, is with you and for you. Yes, it is painful, but He will get through this. He will get you through this. New people, new connections, new environment, higher, wider, deeper level of knowing the Lord this year. Oh Jesus, thank you, Lord, for this wonderful moment that as a church we cry out to you. Surrender everything at your feet, Lord, because everything is about you and not about ourselves. About you and not about the ministry. About you and not about this fellowship. This is about you. This is about you, not our hopes and dreams. It's about you, Jesus. 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 We give you praise. We give you glory. We give you honor. You deserve it all, Lord. To you alone, all glory, honor, and highest adoration. Amen. Atong kapakan, atong ginoigso. Amen. Salamat kayo sa Ginoo. Ngayon kung unsa ka dinihugan si Pastora, doble ang anointing ni Life Coach Hani. Amen. Grabe kayang presensya sa Ginoo. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Ug karong Domingo ha maigsoon ikatulong nga Sunday sa February, nata ihalad nga bata. While lakaw sila padulong dire, magpatukar tamak og katong Jesus loves the little children. Ang atong i-dedicate karon kay si Precious Cañete. Ang papa kay si Ayman, Brother Ayman. Ang mama kay si Sister Nizares. Kauban sa ilang mga ninang og ninong nga ilang pwede maaari na sa tabangan. Before na ko basahon ang pangalan sa ninong og ninang, si Precious kay nataw sa Memes Birthing Home sa Pagutlan, Maribago, Lapu-Lapu City pag August 11, 2019. Ang mga ninong og ninang nga ilang gipili na ba karon na pwede maaari sa tabangan si Juliesa Cañete, Jobert Torado, Jefferson Torion ug si Anan Impas. Pwede mo kanang center para nito tatrayan sa camera. Atubang mo diri palihog. Nakoy basahon parents, mga sponsors o para nato tanan. Nadira sa Mark 10:13 to 16. Yanong buhat man taniron. Dili tungod lang kay schedule, tungod kay sa verse 13 sa Mark. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus aron sila hikapon. Ang sa Matthew, ang translation na ng hikapon kay pandungan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila. Mao na apan gibadlong sa mga tinunan. Gibadlong sila sa mga tinunan. Maigsoon, Brother Ayman ug Sister Niza, ang pagpandong sa kamot ug pagampo nila giisip ni sa mga Jewish katong nga panahon na ani nga context.
nga mangita jud ang parents o kanang prominente inila nga rabay magtutudlo para maoy mo bless pinaagi sa pag pandong, pinagi sa paghikap sa ulo. Di ba pariharam na nato karong panahon na pod nga mangita jud tag kanang kung kinsay sikat, kinsay prominent, kinsay inila. Atong panahon na kay si Jesus mo to nga gusto nila nga ihatod ang bata paduol ni Jesus para mapandungan og maampuan. Verse 14, sa pagkamatikod ni Jesus niini, nasuko siya og giingnan niya ang iyang matinunan. Paaria ka nako ang mga bata, ayaw sila pugni kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama ni ining bata. 14. Ang pag girebuke ni Jesus, iyang gibadlong iyang mga disciples. Nga dili pugngan pagduol ang mga bata. Kay dili na ilang decision kung kinsa ang maka-access ni Jesus. Klaro ba natong tanan? Dili na to decision nga makapugong oy nganong karon or nganong kato. Ang kasagaran pod or halos tanan bata kay bata pa kayo bisan pila edad ni Precious karon 4 bata pa kayo silang tanan para maka-exercise og personal nga faith para ni Jesus. Wala kung sabi sa pa wala pay buot. So na bilong pa ni nga kategory. So kinsa man ta nga mopugong nga desire pangandoy sa parents nga ma-dedicate nga mahalad sa Ginoo. So nag-extend ang salvation gi-imply ni God nga si Jesus graciously extends salvation to those mga bata pa kayo or mentally challenged di ba sa tong panahon karon dili man jud tanan nga bata tao nga normal pero ang kaluwasan gi-extend ni Jesus nga ang makakwanta na diferensya sa unahuna maluwas ba kaning tawhana samara ani nga context kung bata pa kayo wala dili pa sila ka-exercise silang faith paduulon nato dito ni Jesus amen asa man nato paduulon oy ayaw lang kay kuan dako naman ka or ayaw kay bata pa kayo ka paduulon nato ni Jesus dili ta maka-rebuke verse 15 atong tiwason timanin ninyo kini ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata dili mahisakop niini kay ang mga bata makasaksi man dyan siguro tantanan mga ninong og ninang nga nagsalig yun sila fully dependent sa parents kung unsa ipakaon unsa ihatag unsa paliton nga sa nina sulubon nila mga bata kung imong kasaban dili na magtanom og lawom nga kanang kasuko humble og dependent nga na ang bata nga gipakasama ni Jesus verse 16 unya iyang gipangugos ang mga bata gitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan niya sila. Mga igsoon, balik-balik na nato nga ang family basic unit sa society o karong panahon na sa 2024 buot yun ning gupon sa kaaway pinaagi sa pag-divide sa pamilya. Mao na nga mahinungdanon kayo nga ihalad i-recognize sa parents nga ang bata nga gihatag sa Ginoo ingon nga ati manon makaturunganon lang nga ihalad pagbalik sa Ginoo. Amen? Kaya grabe kayong bunlot sa kaaway at sa eskwelahan palandaan, sa mga silingan. Kung dili na to ipaduol sa Ginoo, lain ang muduol nila. Mahinangdanon nga ang tanang ginikanan makaamgo ni ining balaanong katungod o katungdanan. Nganong atom ning gibuhat kay nay mga example sa Bible nga gihatag. Mama ni Moses si Jochebed, mama ni Samuel si Anna, ug mama o papa ni Jesus si Jose ug si Maria. Nakaamgo sila nga balaanon kaayo ang katungdanan sa pagbalik sa bahandi nga gihatag sa Dios. Para sa parents ni Ayman ug ni Niza, musaad ba kamo atubangan sa Dios ug niining mga saksi uban sa tabang og pagiya sa Dios nga inyong agakon kining bata sa dalan sa Ginoo magpahimulos sa tanang tabang nga gihatag sa Dios diha sa pamilyang pagdebosyon sa simbahan ug sa Sunday school sa Jump Kids. Amen. Amen. Okay, nakadungog tanan para sa mga sponsors.
inyo bang paluyuhan, tabangan, agakon, isip second parents, himong available ang inyong kagalingon sa panahon nga kinahanglan mo ni Precious? Okay. O karon at asa to ang ano tingal? Mo ato bang ta dito manindog tanan mga igsoon? Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, among gihalad kining bata, si Precious, ngadto sa maluwason ug balaanong grasya sa atong Ginoo. Ug karong takna kung gihangyo si Pastor Arenda sa pagpray. Hallelujah. Ito'y dato mga kamot, may son. Ginoon Diyos among nasabtan nga ang mga kabataan imo silang pinanggaugasan nimo sila Lord sa tag sa kapamilya. Karong kabuntago no Diyos among gitugyan kanimo pagbalik ang kinabuhi ni Precious. Salamat Ginoo Lord God nga mutubo ug mudako siya Lord God nga nailawom si mong grasya, nailawom si mong hanggugma, nailawom si mong protection no Dios. Panalangini ang kinabuhi ni Iman Ginoong Dios ug ni Niza nga ikaw Ginoo magapahinumdum kanila sa kanunay nga kining bataa Lord Precious kini hinatag kini gikan kanimo ug nagaampo kami Ginoo Lord nga sa umaabot panahon sa dihang mo dako na si Precious ug masabtan niya ang imuhang pulong Ginoo nga moabot ang takna ug ang adlaw nga dawaton gayud kaniya isip Ginoo Dios nga maluluwas Dios Ginoo Lord God nga naghatag og kaluwasan salamat sa mao nga takna Lord God nga dawaton kaniya nga personal savior sa iyang kinabuhi salamat Ginoo sa mao nga pamilya ug among gitugyan kanimo pagbalik Lord ang mao nga kinabuhi nga si Precious among kinigisilyuhan Lord Holy Spirit nga ikaw magapanalangin sa mao nga pamilya in Jesus name amen. Amen. Salamat og pwede ta makapanlingkod. A picture. Atong tagaan og higayon sa pag-picture. Naa si Brother Jodelson. Atong aptik kay nga photographer. Okay, daghang kayong salamat ang certificate na ni Pastor Arenda. Maigsoon, kinsay nag-birthday karong buwan sa Pebrero? Pwede mo ari sa tubangan. Ako mong gidasig kay na-special nga kanta. Nga wala pa jud ninyo nadunggan sukad. Ug samtang nag-ari sila padulong, nakadungog mo ng kanta nga bata na kanta. Thank you for sunshine, thank you for rain. Dili na may lang kantahon. Nakapasalamat bito ta igsoon nga mag-crossover ang God of Glory Christian Fellowship nga sukad-sukad wala tay kaugalingong basketball court o makaingon ta nga sa wakas gihatag sa Ginoo amen. Nangalipay ba mo mga lalaki? O mga igsoon dili lang ni para sa mga lalaki para po ni sa mga babae makabalibol ta dito walay limit. Sa unsa atong duwaon dito tubig-tubig patintero o katong nag-birthday sa February kanang ari mo samtang nagsigig og yaw-yaw dire. Og atong pasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Marlo nga grabe kayo ka madasigon, maabtikon, kauban sa nag-support. Atong hatagan og kusog nga pagpakpak ang Ginoo na mga igsoon. Nga naghago jud sila dito pila ka adlaw og gipauwanan sa Ginoo para mo settle ang anapog. Og mga next week siguro pastor or kuan karong umaabot nga semana maday nagsemento. O atong paminawon ang halad nga pagkanta sa worship team. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Amen. Manindot ang tanan og atong gangyo si Pastor Marlo sa pagpandong, pagtapion sa atong mga kamot, pag-lead sa prayer para sa pag-release of blessing. Alaya, atong ampuan tong kaigsunan mga igsoon nga
ang panalangin maangko nila og madawat sa ilang kinabuhi. Among giampo si Dodong Judalo nga ang panalangin nga giandam nimo Ginoo maklim ni ning bata Lord nga maglakaw siya nga matinud-anon hadlokon sa imong ngalan. Andama ang kadaugan para ka Dodong Judalo. Bisan pa man ni Ate Jima na Ginoong Hesus aduna man kay dakong plano laraw sa among kinabuhi sa matag usa kanamo. Ipabuhagay ang grasya, ang panalangin, ang paghahago buhat sa iyang mga kamot Ginoo. Buligi kini nga maimong mabungahon Ginoo Hesus ang iyang pagpaningkamot Ginoo. Kauban sa iyang mga minahal, kauban sa iyang pamilya ug anak. Pagampo namo Ginoo nga ikaw gayud maghatag sa kalipay Ginoo nga dili mahatag nining kalibutan. Nagbawa siya Ginoo sa gugma nga ikaw ray makahatag o Diyos. Amo siyang pagampo Lord sa among igsuon nga niya karon niya sa atubangan inubanan sa dako kayo Ginoo nga panagiusa nga mga pagampo sa mga kaigsuonan karon. Ginatapion namo ang among mga kamot nga ang panalangin nga nagikan kanimo ipasinati nimo karon sa among igsuon o Dios. Panalangin nga magikan gayud sa imong mga kamot Lord. Dili gikan sa among mga pagpaningkamot kay nagaingon ka sa imong pulong nga lupigon ang among kaugalingon nga pagpaningkamot sa imong panalangin o Dios. Nga sa makausa Ginoo makasindol unta kini mga tawhana sa talagsaon nga panalangin nga imong giandam Ginoo nga maglakaw ni nga matinud-anon sa imong pulong, sa imong mga saad ug mahinadlokon da kanimo. Kini among mga pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Atong dunganan sa pag-ingon maigsoon nag happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday. Makapalingkod ta akong hatag sa itong mga MCs. Hallelujah, dalay ko na atong buhay nga Dios. Maigsoon, amen? Amen. Amen. O, ina sa imong tapad, nalipay ko igsoon nga naa ka karong kabuntagon, amen? Amen. Amen. O, arita sa atong announcement. So, padayon atong midweek service. Every Wednesday, 7:15 to 9 p.m. diri. O, adto dito sa Soong Outreach Church. Every Thursday, 7:15 to 9 p.m. Og sa to ang IPM igsoon kay temporary nga iusa ang prayer meeting sa Wednesday recharge this coming Wednesday kay tungod sa kasagaran sa musician o uban sa atong mga kaigsuonan kay mo attend sa event which is sa Bloody Checkers this coming Friday. Amen. Og every Sunday, kita-kits kita maigsoon, 9:30 to 11:30 a.m. sa atong panaghiusa nga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Og walang a-absent kapatid. Amen? Amen. Amen. Og jammers ang ato ang jam session karong hapon kay i-resume ika first Sunday sa March. Amen. O sa mga kaigsunan nato nga nakahibaw natay parking space diri sa kilid, sa wala pwede mo park diha mga igsoon. Amen. 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 Og arita sa to ang Ties and Love offering igsoon akong gihangyo si Sister Jinky para sa pag-pray niini. Marog ta maigsoon ug atong stretch ato ito atong mga kamot diri sa panalapianon nga bahin. Hallelujah, dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan Lord God. Salamat Holy Spirit nga ikaw Lord God nakig-uban nga nahimong malampuson ang among service. Nahimong puno ang mga kasing-kasing Lord, pinaagi sa imong pulong Lord nga sa makausa imong gibahaan Ginoong Dios ang among mga kasing-kasing imong mga espiritu Lord God. Pinaagi sa imong pulong Ginoo nga naghatag og kinabuhi amahan. Lord, we pray Ginoong Dios nga nining si manahuna Lord God matagbo ang tanang panginahanglan, tanang mga bills Lord God sa imong mga anak. Salamat kay mo ipasinati Lord God nga ikaw among amahan Lord God nga mo supply sa tanan namong panginahanglan, sa tanan namong bayronon Lord nga makabayad kami Ginoong Dios. Sa tanan Lord God nga pagkaon sa lamisa niining nagdagan nga mga adlaw Lord God. Salamat kay ikaw nagatagbo Ginoong Dios nga imong pasination Lord God ang matag-usa kanamo nga ikaw among amahan nga nasa langit Lord nga nagpangga nagatiman kanamo Ginoong Dios. I-bless Lord God ang tanan nga mga halad pinansyal sa imong mga anak Ginoong Dios nga ang mga negosyo Lord, mga pagbudlay, pagpanginabuhi, pagpanabaho imo
tanan, Ginoong Diyos, Lord, nga makauli kami sa among bahin, Lord God, nga malipayon, Ginoong Diyos, Lord. This is our way of service, Lord God. Diha kanimo, Ginoo. Dalaygon ka, Lord. Salamat. In Jesus' name, amen. Dance, 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 see the freedom we know. We gotta dance, dance, see the freedom we know. We gotta dance, 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 see the freedom we know. Because the freedom we know is gonna last forever. World turns, it's getting all up in flames. Got a soul set on a holy day. I can already set and done. Still I'm praising. There's no end to the love that He gave. Set out broken dreams out of life again. In the hope of the risen King, let us praise Him. The mystery unbreakable. The beats of the fall just to save my soul. Now the love is the life I know. And on and on and on, we'll be singing songs set free to one I love. Come on, come on, and let the whole earth sing the freedom we know. Come on. Come on and praise Him, souls set free to one I love. Come on, and let the whole earth sing the freedom we know. Come on and praise Him. Amen. Para sa itong benediction, atong isa itong nakakamot. Ang panalangin sa Ginoo, mag-uban ka nato, ang iyang presensya, maghahatag sa kusog sa matag usa ka nato aron matuman nato ang assignments, ang katuyuan ay iyang giandam o gipabuhat alang ka nato ang balang espiritu, magalamdag ka natong tanan, panlakaw kamo nga may kalinaw ug kalipay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. God bless sa tanan, Mike Son. Pwede nato lamanuhon ang matag usa.